Lunes na naman, Lunes ng araw, no? Kailan lang, dumating na naman ang Lunes para papurihan at paglikuran po natin ang Panginoon. So, wini-welcome natin ang lahat. Sana po yung maging seryoso po tayo sa gawain natin sa Panginoon. At maging mga nanonood po sa YouTube channel po natin at sa FB, welcome po kayo na nandito po tayo sa atin po Bible study. Kahit tayo po yung umawit sa isang awitin. Kung sa ngalan mo kami ay magsama-sama. Sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Saan pa? Sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming samba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahalin. Ang awa mo ay walang kapanggan. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakilan. Dapat pagdakilan. Laging sariwa, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakilan. Dapat pagdakilan. Dapat pagdakilan, O Diyos. Dapat pagdakilan. Naman natin ating chairman sa pagkalimulang panalangin. Dakilang kasama kapag Panginoon, nandito po kami sa nagkatipon dito. Mag-aaral po kami sa iyong mga salita. Sa gabi ito, Panginoon, tunay na bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay aarap sa iyo na humingi ng kapatawaran, Panginoon. Amen. Sinasadya o hindi man, Panginoon, katawarin mo po kami, Panginoon. Para po, Panginoon, aarap kami sa iyo at makapag-arap kami sa iyong mga salita at maunawaan po namin. Bigyan mo po kami ng kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. At nandito rin po kami, Panginoon, na kasama ko ang aming pastor, nasatayo sa gabi ito, bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon. Na sa lahat sa kanyang lalabas sa kanyang bibig. At maunawaan po namin, Panginoon. Na-apply namin kung paano kami mamuhay sa ilalim ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At susunod kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat din po, Panginoon. Wala pa po ibang kasamahan namin dito. Sana po makarating sila makinig sa iyong mga salita sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Ama. At ang aming pag-uusapan at
Kapag-aralan namin, tunay na napakabuti mo po sa bawat buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Kaya patuloy po natin po rin ng Diyos. Okay lang bang mag-awit na naman tayong awitin? Amen. Yes.
Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang hindi ako Panginoon, Panginoon, dakila ka kapag kadalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang hindi ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Iyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon Ama. Ibig mo ako noon Ama. Ibig mo ako noon Ama. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin purihin ang Diyos sa gabi. Let us continue to worship the Lord. O, purihin ka, Panginoon, sa mga oras mo ito, Diyos. Nalig ako sa'yo, aking Ama. Biyayang dulot mo sa'yo ay makulay. Lord, pag-ibig mo'y wagas, aking nadamahan. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa, nananalig ako sa'yo, aking Ama. Biyayang dulot mo sa'yo ay nagmulay. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadamahan. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, umaawit ako, magpupuri sa'yo. Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, magpupuri sa'yo. Diyos ka ng buhay ko. Ikaw gawin awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, ito'y pangit nitong lahat.
Diyos ka ng buhay ko, awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, langit ito lagi, matamis na ngalan mo. Diyos ka ng buhay ko, Diyos ka ng buhay ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nanangamba, basta ikaw ang kasama. Panatag na kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Kaya ika'y sasambahin, kaya ika'y sasambahin, pag-ibig man ay matirito. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Pamanisan pa, ikaw lang pag-asa ko, ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko. Lord, kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama. Panatag na kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Pamagay kay sasambahin, kaya ika'y sasambahin, pag-ibig man ay maghihintay. Dahil ako'y nanangamba, ikaw ay kasama. Panatag na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang tinitili ang tingin mo, Panginoon. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang
pag-awit ng Diyos. Ikaw ang aming pinapupurihan. Dinadakila ka namin sa puso, God. Tanggapin niyo po ang mga papuri ito, Diyos, na nagmumula sa aming puso, Panginoon. Kaya dapat kang purihin, dakilain naman sa amin na ito, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa gawain ito, God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na may tara sa aming kaligtaan. Kaya purihin ka sa banito, may sabi, dalawa man o tatlo na nagkatipon sa dali ang pangalan. Ikaw ay nasa aming kaligtaan. Kaya tanggapin niyo po ang mga papuri namin ito, Diyos, na namin namin sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Mga Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Alam na nalito magsabi na. Amen. Amen. Okay. Sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay binigyan tayo ng mga papuring awit upang sa pamamagitan po ng mga awiting ito ay mapapurihan po natin ng Diyos. Amen. Pagdingkuran at pasalamatan po natin siya. At salamat sa gabi nito, sa lahat po na narito. So, welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Tuwing Lunes po ito, 6 o'clock, at nagsisimula po tayo ng 6 o'clock, natapos din po tayo ng alas 7. No? Isang oras lang po yung pagkain po natin. Kumbaga sa pagkain, mahaba na po yung isang oras kapag kumain po tayo. Amen? So, ganun din po ang salita ng Diyos. So, bago po yan, tayo mayroon po tayong mag-special number niyan, si Pastor, mag-special number. So, magbibigay po siya ng papuri din sa Panginoon, no? Lahat po ng mga pastor marunong pong mag-gitara. Yan. Pastor po magbibigay po ng special number. At dapat hindi araw ay mapapakinggan din natin si Pastor kung paano rin siya mangaral, no? So, ayan ay. Okay? Anda ba tayo makinig? Yes. Amen. So, bibigyan po tayo ng papuri ni Pastor. Siya po si Pastor Ezer. Yan, kasama po natin sa gawain ng Panginoon. Masigasat po sila naglilingkod sa Diyos. Si Rose, ang manggagawa po ni Pastor at magkasama po sila sa gawain ng ating Panginoon. Mga materials ni Pastor, hinanda pa. Nakatago po yung materials mo, ha? Ayan. Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, thank you for this great opportunity, Lord God, with our chairman, Lord God, in her office, Father God, with the presence of our counselor, Pastor Alan, Lord, Father God, we commit our lives and pray, Father God, hallelujah, Lord. Lord, for this moment, Lord God, that your presence is here. We continue to worship you, Father God.
pong ito ay napapurihan po natin pa. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, baka gusto pasalamat sa Panginoon, baka meron gusto magpasalamat sa Diyos. Ako, Dahil si Chairman. Amen. unang napapasalamat ako sa Panginoon dahil sa loob ng isang taon na yun, although dumating man yung pagsubok sa buhay ko, andun yung ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan. Salamat sa Panginoon. Kaya, salamat ko sa Panginoon ng buhay ko. Yung ko sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Sana patuloy niya akong bigyan ng kalusugan natin na taon na to dahil kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala akong magagawa. Hinihiling ko sa Panginoon sana kung paano niya ako binigyan ng tatagal last year. Lalo kung dahil na taon to, bigyan niya ako lalo. Ano at katatagal ng buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon. Sana tayong Diyos lang ang kasama natin sa buhay. Maraming salamat. God bless po. Amen. Amen. Wow. Hallelujah. Meron pang gusto magpasalamat. Salamat sa Panginoon na nakahabol pa ako kasi nagtinda ako sa Agora. Amen. Kasi niluluto sana ako ng Praise gulay. the Lord. Sabi ko na, tayo na pala, dos kailangan, kaya kumain, meron palang gawain, kaya nagmamadali ako. Salamat sa pagtatawid, kahit maraming sasakyan, nakatawid ako. At salamat sa others na nakuha ko sa unang Pedro, Sigo City, sabi nga, ipagkatiwala mo sa kanyang bigay sa inyo. So yun po, sa maraming mga kusok sa mga taon, maraming salamat kasi binigyan natin kayo ang natin para sa kanyang buhay natin Wala tayong magagawa kung wala talaga siya. So yun po, maraming salamat. Amen. No? Nakahabol si Brad. Naging masigasig niya sila sa gawain ng Panginoon. No? At salamat dahil sabi nga ay ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kasama para makasama natin sa gawain ng Panginoon. So, sino? Mayroon pa ba? Bago tayo kumain ng salita ng Diyos. Kay Sister, gusto magpasalamat sa Panginoon. Yung ating pong teacher, si Ma'am Lucas. No? Ako gusto nyo ako magpapasalamat sa itong kasalukuyan at dating at kasalukuyan. Magpapasalamat ako sa lahat ng nangyari sa buhay namin, sa kalusugan, sa aking pamilya na kahit anong pa man ang mga problema na dumating sa amin ay narausan ko namin. Maraming salamat po. Lord, sa lahat kung nakasubaybay sa amin. Lagi mo kami ginagayad sa lahat ng aming tuwa. Sana po sa darating na taon pa ay higit na kami po ay lagi ninyo namin kasama kayo sa aming mga plano, sa aming mga decisions sa buhay. Maraming salamat po. Amen. No? Purihin ng Diyos sa ating pong teacher. Meron pa bang gusto mong pasalamat sa Panginoon? Yeah. Wala na, no? At so, kanina po may pagtanggol dyan. Sister Nati pala namatay na, no? Oo. No? Sabi, kilala ko to talagang ang buhay po talaga ng tao ay hindi po natin maaasahan at hindi po natin mapipigilan. Maglilingkod man tayo o hindi, ay talagang darating po tayo. Mas mahalaga, mas maganda. Mas maganda kung naglilingkod. Naglilingkod ka kay Lord na nawala. Kasi dati pastor siya ko lang. Kasama ko dati sa gawain niya. Yun. Dati natin. Tapos kung ano na siya, hindi na siya. Hindi na siya nag-get active, ano? Baga sa ano ay Parang ano siya. Pero nagpiano lang po siya. Kasama ko dati yan. gusto niyo pong magkaroon tayo ng gawain dyan sa huling lamay. Funeral service. Wala akong problema. Para makapaghanda rin sila na malaman din nila na magkaroon tayo ng funeral service sa kanila. Ang misay kasi, Che, ang misay hindi para sa patay. Para doon sa mga buhay. Para doon sa mga naglalamay. Kakausapin ko po yung mga kapatid. Ayun Sige, yun. kung pumayag po ay Kasi wala na ako yata. sa huling lamay ng gabi, no? Gabi. Sa gabi po tayo natin. Kaya, so, kung pumayag po sila ay libre naman po ito. Hindi po tayo hindi po tayo naniningil, no? Libre po ang ating serbisyo. Kasi sapagkat ang salita ng Diyos ay ibahagi natin ng walang bayad, no? At tinanggap nandito na walang bayad. Kaya,
So, isang karangalan po kapag tayo po ay pinayagan na magkaroon po tayo ng service sa patay, sapagkat iyon po ay para doon sa kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, at sa kakilala, ay masiram po natin sila ng salita ng Diyos. Yan. So, sa gabi nito, ay handa na ba tayong kumain ng salita ng Panginoon? Amen. So, sana po ay maging seryoso po tayo sa gabi nito sa pakikinig po sa salita ng Panginoon. So, malapit na po tayong matatapos. No? So, sa gabing ito ay ating pong pag-aaralan patungkol po sa sinabi, sino nga ba si Jesus Christ? Ano bang pagkakilala natin kay Kristo? So, yan po ang ating pong mensahe na mapag-aaralan po natin sapagkat maraming taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon, nakilala lang siya sa kanilang nakikita. Pero ang Kristo po na ating kinikilala ay hindi po natin nakikita. Amen po ba? Amen? Pero naniniwala tayo kay Jesus Christ. Ngayon, pag-aaralan natin at bago po tayo dumako, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Hospong Diyos. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan at bigyan niyo, samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami, God, na maintindihan po namin at manawaan po ang aming pag-aaralan patungkol po sa aming Panginoon Kristo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga taong nakaraan ay pinagdiwang ang aming Panginoon Kristo. Kaya buong sanglibutan, Panginoon, ay nagdidiwang, Panginoon. Lalo na itong mga darating o Diyos na pagtatapos ng taon namin, Panginoon. Kaya, Lord, samahan niyo po kami sa gabing ito. O Diyos, maging yung lingkod, continue to give your wisdom, Lord God, in yours mightily, na gamitin niyo lamang ako, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala at maging daluyan, Panginoon, ng bato sa amin na ito. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay sinasabi na halos lahat ay kumikilala na si Jesus ay totoong tao. No? Nabuhay at nanirahan sa bansang Israel 2 taon na ang nakalipas na nakaraan. Nag-umpisa ang pagtalo-talo kapag tinatalakay ay may kinalaman sa uri ng pagkatao ni Jesucristo. Halos lahat ng mga pangunahing reliyon ay nagtuturo na si Jesus ay isang propeta lamang. Mahusay na mangaral o taong makadiyos, subalit ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na si Jesucristo ay higit pa sa isang propeta. Mabuting guro o taong makadiyos. Kung ganoon, sino si Jesucristo? So yan po ang ating pagpapalagay. Kung ganoon, sino nga ba si Jesus Christ? Ayon sa pagkakilala niya sa kanyang sarili, sino siya ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Una, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. So, nung siya po na narito sa mundo, nung nangangaral siya, ay pinakikilala niya kung sino siya. Kung ano yung pagkatao niya, o ano nga ba ang kanyang pinagmulan. No? Kaya, dahil ang mga tao ay hindi siya kilala. Ang pagkakilala lamang sa kanya ng mga tao, rin siya na magkatawang tao, siya ay tao lamang na pangkaraniwang tao lamang. At hindi sila naniniwala na ang Jesus na ito, na nagkatawang tao, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. At sinabi niya doon sa John 14, verse 7 to 40, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Filipi, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Filipi, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So doon ay sinasabi ni Jesus Christ kay Filipi, dahil sinabi ni Filipi sa kanya, Panginoon, yung sinasabi mong Ama, ipakilala mo na sa amin upang lubos na kaming masiyahan. Pero ang sagot ni Jesus Christ, Filipi, kaya tagal mo na akong kasama, na hindi mo pa ako kilala.
Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino mang nakakakilala sa akin ay nakakakilala na sa Ama, sapagkat sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Siya at ang Ama ay isa, nagkatawang tao lang siya. Ginamit niya ang katawang tao para magkaroon siya ng laman at dugo para ikaw at ako ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yun ang purpose niya kung bakit siya nagkatawang tao. Kaya nung siya ay magkatawang tao, siya ay tinawag na anak ng Diyos. Sapagkat ang tinutukoy na anak ng Diyos ay tao. Kaya na maging tao si Jesus, bilang na maging tao siya ay tinawag na anak ng Diyos. Ganito sinasabi sa Pilipos chapter 2 verse 5 to hanggang 11 na sinasabi ng banal na kasulatan na magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga pangkaraniwang tao at nang si Kristo maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na lahat ng tao ay magpupuri kay Kristo, maging ang mga anghel sa langit. Amen. Amen. Maging ang mga anghel sa langit at maging mga nilalang doon sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, mayroon pang mga nilalang sa ilalim ng lupa. At sila rin ay magpupuri at maglilingkod sa Diyos. Kaya diyan ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo kung sino siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, sinabi ni Jesus na bago pa'y pinanganak si Abraham, ako na. Ako na. Na ito ay yaong pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Na ako na. Ganito ang sinasabi sa Exodus chapter 3 verse 13 hanggang 15 na sinasabi ng Biblia, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, siya po nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ng iyong ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan itatawag nila sa akin magpakailanman, na ang pangalan ay ako nga. At ang ako nga ay sinabi rin ni Jesus Christ nung siya'y nandito sa lupa, nung siya'y nanahan bilang tao, sinabi niya rin to na siya'y ako nga. Ang sabi rin sa John chapter 8 verse 56 hanggang 57, nasabi niya, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niya, makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita niya ito at siya'y nagalak dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatanda ninyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na bago ipinanganak si Abraham, ako na. At ang ako nga ay pangalan nino ng Diyos. At ang Diyos na ito ay nagkatawan tao. Kaya sinabi niya, tagal mo na akong kilala, Pilipin, hindi mo pa ako kilala. No? So matagal na tayo nagkasama. Nagkasama po ang mga apostol sa loob ng 3 taon. 3 years po silang nagkasama. Sapagkat si Jesus Christ nagsimula magministeryo ng 30 years.
at mag 30 years at natapos ang kanyang ministeryo sa loob ng 3 taon. Kaya nagkaroon siya ng edad sa mundong ito ng 33 years. No? At nakasama niya ang mga alagad. At sabi niya, kay tagal niyo na akong kasama, hanggang ngayon hindi niyo pa ako kilala. Amen po ba? Amen. So hindi niyo pa ako kilala. So doon ay sinasabi na ako nga, sabi niya sa John chapter 1 verse 1, nang sa pasimula ay naroon na ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia na sa simula nandun na siya. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ang Diyos ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao, nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao na ito'y pinangalan ng Jesus. Amen. So doon na nakikita natin na sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 1 verse 18, kailan may walang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ano sabi nito? Kailan may wala daw nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino yung Diyos na tinutukoy dito? Si Jesus. At yung minamahal ng Ama ay si Jesus. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino itong si Jesus. Sa Hebrew chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang inyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghahari may katarungan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang Jesus nito ay yung ako nga. Pangatlo, kung sino si Jesus, siya ay salita na ang salita ay Diyos. Na sinabi niya yung ako'y na kung saan sinabi ng Biblia na ang Jesus nito ay nagkatawang tao, siya yung salita na nagkatawang tao. Na sinasabi doon sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanira sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay ng kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Kaya maliwanag na sa indikasyon na si Jesus ay Diyos sa anyong laman. Ang alagad na si Tomas ay nagpahayag tungkol kay Jesus ng ganito, aking Panginoon at aking Diyos. Na sinasabi ni Tomas, aking Panginoon at aking Diyos, doon sa John chapter 20 verse 28 hanggang 29, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Kaya si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinuway o itinama man ni Jesus. Inilarawan ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesus ng ganito, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang sabi dito sa Tito chapter 2 verse 14, habang hinihintay namin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So doon ay pinatutunayan ng banal na kasulatan kung sino si Kristo. Kaya yung mga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, huwag po tayong maniniwala. Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo at ang mga lingkod ng Diyos na kasama ng ating Panginoon Jesus ay pinatunayan nila kung sino itong Kristo na namatay sa cross at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang Diyos Ama ay nagpatuturing ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya ng banal na kasulatan, ang iyong trono o Diyos ay manatiling magpakailanman. Ang sabi doon sa Hebrews chapter
chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang inyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghahari, may katarungan. So doon ay sinasabi, last but not the least. Pang-apat, kung sino talaga itong ating Panginoong Kristo. Pang-apat, na sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi ng banal na kasulatan, ipinahayag sa mga hula ng mga propeta sa lumang tipan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So bago ipinanganak si Jesus Christ, ay ipinahayag na kung sino itong Jesus na magkakatawang tao. Nasabi doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi niya, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So doon, ang sabi ng kasulatan, kung sino itong ipanganganak sa iyong Diyos sa makapangyarihan. At ang sabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi niya, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. At ang Emmanuel nito ay sinabi doon sa Matthew chapter 1 verse 21 na ang Emmanuel ito, ang sabi sa banal na kasulatan, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Bakit naging kasama natin ang Diyos? Dahil siya ay nagkatawang tao. Namuhay, nanirahan sa piling natin. Kaya bakit napakahalagang ang katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan kay Jesus, kay Kristo? Bakit makabuluhan na talakayin kung si Jesus nga ba ay tunay na Diyos o hindi? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan na tanggapin na si Jesus ay Diyos ay sapagkat kung siya ay karaniwang tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na kabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sanglibutan. Ang sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kakayahan upang bayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan. Ayon sa Roma chapter 5 verse 11, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Yun dahilan kung bakit kailangan natin tanggapin na si Jesus ay Diyos. Dahil si Kristo lamang ay merong kapangyarihan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kailangan Diyos Jesus upang maging ganap ang kabayaran
para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan din na tao si Jesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. Sabagat sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So dito, kung nagtatanong tayo, bakit Jesus ay namatay? Sabagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kung si Jesus ay walang kasalanan, wala sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Pero bakit nagkaroon siya ng kamatayan? Dahil nga ang kasalanan mo at kasalanan ng buong sanlibutan, kasalanan ko at kasalanan ng lahat ng tao ay inako niya, kinuha niya at ipinatong niya sa kanya para magkaroon siya ng kamatayan. At dahil sa kamatayan na yon, natubos ang ating mga kasalanan. So malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang pananampalataya sapagkat ang pagka-Diyos ni Jesus ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Ang pagka-Diyos ni Jesus ang siyang dahilan kung kaya't buong katotohanan niyang ipinahayag, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, kumbaga sa matapang niya sinabi, hindi ka pwede pumunta sa Ama hanggat hindi ka naniniwala sa akin. Sapagkat ako ang Ama ay iisa. Hindi mo makikita ang Diyos hanggat hindi mo ako nakikita. Hindi mo makikilala ang Diyos hanggat hindi mo ako kilala. Amen? Amen. So, purihin ng Diyos sa mga oras po ito, nawa ay napagpala po tayo. Pwede ako magdagdag. Sure mo lang na idagdag mo. Hindi tatagal sa oras. Sige. Kasi pastor, ang tao kasi pagka turo natin na hindi masyadong malinaw. Kasi magkaiba po yung Christ at Jesus. Jesus Christ. Kaya ang tao, ang paningin nila sa Kristo, apelyido. Magkaiba po yung titulo ng Jesus at Christ. Pag tinarambula, pag tinanong mo yung tao, ano apelyido ni Jesus? Kristo, kaya Nazaret. Jesus na Nazaret. Hindi po apelyido yun. Iba-ibang titulo na ipinapahayag sa banal na kasulatan. Kaya nga malinaw na ang ibig sabihin ng salitang Jesus, G-E-S-U-S, ibig sabihin ng Jesus, siya yung titulo na magliligtas, kaya nga tagapagligtas, Savior, yung Christ. Hindi po apelyido yan. Ang Kristo, siya lang ang tanging napili ng Diyos Ama na makapagliligtas ng kasalanan. Kaya yung Christ, tinatawag na Anointed One. Pinili, tanging siya lamang, pinahira ng langis. Sa lumang tipan, kapag itinalaga kang hari, mamumuno, pinapahiran ka ng langis. Yun po ang paglilinaw. Huwag po natin karambulin. Ano pinili ni Jesus? Christ. O kaya, Jesus, Nazareno. Hindi. Ang Nazaret po, kung saan ito ay isang lugar, doon siya lumaki. Parang Hapilan. Hapilan, Aroma, Squatter. Yung Nazaret, magulong lugar din. Parang kunwari, kilala nyo ba si Ramon? Sinong Ramon? Yung taga-Aroma? Ay, oo. Ano yun eh, akyat truck yun eh. Nanda-jumper yun. Ganun ang pananaw ng mga tao sa Nazaret. Sabi ni Nathanael, nakita namin ng Jesus na taga Nazaret. Sabi ni Nathanael, mayroon bang nanggagaling na mabuti galing sa Nazaret? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ang Nazaret, katulad din na i-apply natin Aroma Hapilan na maraming mga jumper boy, dami nagbibenta ng droga, sabi nga ni Chairman, ipanalangin natin, maraming masasamang tao, ika nga. Pero yung Nazareno na yun, hindi po apelyido yun, lugar po yun. Kung saan, doon siya lumaki, doon siya dinala ng kanyang magulang. Bakit? Ipapapatay siya ni Herodes, kaya dinala siya roon. So, nawa, wag natin kakarambulahin ito na Jesucristo, apelyido yan eh. Huwag natin may tatanim. Alisin natin yan. Tandaan natin ang Jesus, tagapagligtas, at ang Kristo, Christ, Anointed One. Okay. Linawin lang po natin yung Kristo, no? Ang Kristo, tagapamamagitan po yan. Kaya Jesus Christ, tagapamamagitan,
sa Diyos. Kaya tinawag siyang Jesus Christ, taga-pamamagisos, at ang Kristo, taga-pamamagitan. Yan ang ibig sabihin ng Kristo. Kristo, taga-pamamagitan sa Diyos. Dahil hindi ka pwedeng dumirekta sa Diyos kung hindi ka dadaan kay Jesus. No? Kaya nga, si Jesus Kristo, ang pangalan talaga niya ay Jesus Christ. Bakit Jesus? Bakit mayroong Christ? Ang Christ kasi, ang ibig sabihin niyan ay taga-pamamagitan ng tao sa Diyos. No? Kumbaga sa ambasador. No? Ambasador. So yun po ang ibig sabihin ng Christ, taga-pamamagitan sa Diyos. No? So, uli ng Panginoon na sa gabing ito ay nawa ay meron po tayong naintindihan, meron po tayong naunawaan. No? At sana po ay salamat, nakahabol ating kapatid. Sana si Pastor, baka siya po ang ating minister natin sa Nalones. No? Okay lang ba? Tapos na kasi, paikot tayo. Na? Na? So, puri ng Diyos, sa gabing ito, meron ba tayong naintindihan? Yes, po. Meron po tayong naunawaan. Amen. Kung sino po si Jesus? Si Jesus po ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya hindi mo na kailangan makita si Jesus. Ang Jesus na nakikita mo dyan na iniikot-ikot ng tao, hindi po si Jesus. Yan po ay tao na inukit ng iskultor. Yan po ay artista na inukit ng iskultor para sabihin yan ay si Jesus. Hindi po yan. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. No? Kaya hindi po yan, huwag po tayong maniwala dyan sa mga nakikitang iniikot-ikot na larawan ni Kristo. Hindi po yan. Artista po yan na gumanap bilang Kristo at inukit ng iskultor at sinabi iyan si Jesus. Kailanman, si Jesus, hindi niya iniwan ang kanyang katawang lupa dito sa mundo. Dinala niya ito para ang tao ay walang makitang anyo. Amen? So, puri ng Diyos, sa gabing ito ay tayo po'y umawi sa ating Panginoon. Mamaya ipagpanalangin po ng ating Pastor Hazel sa ating Panginoon panalangin. O iti pa ating katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo, iwagas at walang kapangalan. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambahan iaalay. Bukas noon ngayon makakailanman, luwalag mo naman. Isang katapatan mo, Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo, iwagas at walang kapangitan. Sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, papuri ang sambahan iaalay. Bukas noon ngayon, kakailanman, luwalag mo Panginoon,
presence of the Lord. Hallelujah. We go to the presence of God. Lord, Father God, thank you, Lord, for this opportunity, Father God. We honor your word, Father God. Lord, you put your word upon our heart, Father God. Lord, we love you, Jesus. Lord, thank you for the time that you had given to us, Lord God, with our beloved chairman, our beloved counselor, Lord God. Lord, we lift up them unto your kingdom, Lord God, and to your hands, Lord. Lord, I lift up to you this office, Lord God, that you continue to extend your hands, Lord God. Lord, may we ask your presence, your spirit, Lord God, to be with this place, Lord God, with the Barangay 105, Father God. Lord, every employee, Lord God, I lift up to you. I pray unto you, Lord God. Lord, extend your hands upon them. Speak to their heart, Father God. Open their heart, open their mind, Lord God, as we continue to study your word, Lord God, while we are here on this place, Lord God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, for your loving, Lord, the unending loving for us, Father God, Lord. We continue to serve you. We continue to honor your word. We continue to give you glory and honor, Lord. We worship you in spirit and in truth, Father God. Lord, we love you, Lord. Continue to dwell your presence upon our life, Lord God. Our body, this is the dwelling places of the holy place. The dwelling places of the Holy Spirit. The dwelling places of the holy praises of God. Lord, shield us right now with your blood, the blood of Jesus Christ, that, Lord, dying on the cross, Lord God. Lord, we live up to you. We continue to offer our lives, Lord God. Lord, cleanse us, Lord, as we continue, Lord God, to live on this earth, Lord. Father, we love you. This is our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Amen. Jesus' name. Amen. 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 God bless po. Maraming pong salamat. Tapos po tayo. Sa ating pong Wala man sa iyo. Wala man sa kasama na. God, ito po tayo. Cho. Chairman. Thank you. Kasama pa rin ang kasama. Ba't tayo dyan, ha? Abay. Mabilis ako lumakan.